Madaling labagin ng imperialismong US ang pambansang soberanya dahil sa pumapayag mga lokal na nag-aaring uri at mga politikong ahente nila. At dahil sa kontrolado ng US ang puppet na hukbo sa pamamagitan ng pag-indoktrina at pagsasanay sa mga opisyal, pag-supply ng mga kagamitang militar at palitan ng impormasyon sa paninektek. Ang imperialismong US ang utak sa mahabang pagpataw ng pasistang diktadura ni Marcos sa Pilipinas at ang walang tigil na mga oplan para supilin ang sambayanang Pilipino, mga puwersang revolusyonaryo at mga makabayang puwersa, kabilang ng mga unyon at iba pang organisasyong masa. Lantarang udyok ng US Counterinsurgency Guide ang malupit at madugong oplan bayanihan ng rehimeng US Aquino. Noong 1991, natapos na ang US-RP Military Bases Agreement dahil sa konstitusyon ng 1987 at malakas na pagtutol ng masang Pilipino. Subalit, sa balangkas ng US-RP Mutual Defense Treaty, nakagawa pa rin ang US at mga puppet nito ng iba't ibang kasunduan tulad ng ACSA, MLSA at Visiting Forces Agreement para makapasok ang mga puwersang militar ng US sa Pilipinas sa iba't ibang dahilan at kapulastugan tulad ng joint military exercises, war on terror, humanitarian aid, civic action at disaster relief. At sa ngayon, magtatayo na naman ng mga base militar ang US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at alinsunod sa tinaguriang Strategic Pivot to East Asia. Sukdulang taksil ang rehimeng US Aquino. Walang pinagkaibang taksil ang mga Marcos at Aquino sa puntong ito. Matagal na sa pagiging bantay sa lakay ang US sa Pilipinas. Nagkunwaring tutulungan niya ang Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastilang kolonyalista. Subalit, ang tunay na balak ay sakupin niya ang Pilipinas bilang kolonya. Ngayon na naman, sabi ng US na siyang magprotekta sa Pilipinas laban sa China, subalit pinabibilis niya ang dagdag na pananakop sa ekonomiya at teritoryo sa Pilipinas. Kasabay nito, sinasabi niyang neutral siya sa pagitan ng China at Pilipinas. Nais niya lamang na magkaroon ng freedom of navigation at hinahayaan niya ang China na gumawa ng mga reklamasyon at pagkilos na labag sa exclusive economic zone at extended continental shelf ng Pilipinas na takda ng UN Convention on the Law of the Sea. Tunay na tarantado itong si Penoy Panot. Gusto niya may pagpatuloy ang tuwad niyang daan sa pamamagitan ni Marcos at balak nilang dalawa na mandaya sa eleksyon sa pamamagitan ng pre-programming ng Smartmatic Automated Election System. Tinawag ko na perfect storm kung magkakasabay ang galit ng mamamayan sa pandaraya sa eleksyon at sa pagbulusok ng ekonomiya dahil sa panibagong paglubha ng krisis ng pandaigdig na sistemang kapitalista at dahil sa pagsambulat ng mga naipong problema ng ekonomiya ng Pilipinas na tinakpan ng hot money o portfolio investments sa karamihang taon ng rehimeng US Aquino. May probabilidad na magsabay ang mga pag-aalsa ng mga mamamayan at ang pagtindi ng sandatahang pakikibaka ng mga hukbong Pilipino at Bangsamoro. Dapat unawain natin kung paano nangyayari ang krisis sa sistemang kapitalista. May kontradiksyon sa pagitan ng sosyal na katangian ng malaki ang produksyon ng makina sa kamay ng kolektibong paggawa sa isang panig at ang pribadong pagangkin ng uring kapitalista sa produkto ng paggawa dahil sa pribadong pag-aari sa mga kagamitan sa produksyon sa kabilang panig. Maliit na bahagi lamang sa halaga ng bagong produkto ang ibinibigay sa mga manggagawa bilang sahod at ang sobrang halaga
na malayong lampas sa pasahod at pinagkahatian ng mga kapitalista bilang tubo, mga bangko bilang interes sa pautang at sa bayari ng lupa bilang upa. Para mapalaki ng kapitalista ang kanyang tubo, pinalalaki ang palagiang kapital para sa kasangkapan sa produksyon at hilaw na sangkap, at pinaliliit niya ang variable o fleksibleng kapital para sa pasahod. Ang problema sa pagpapaliit ng pasahod para lumaki ang tubo ay nagbubunga ng krisis ng relatibong labis na produksyon. Ibig sabihin nito, hindi kayang bilhin ng mga manggagawang mga kalakal na nilikha nila dahil sa maliit na kita nila. Yung pagpapalaki ng palagiang kapital nauwi sa tendensya ng pagbaba ng tantos ng tubo at pagkitid ng palengke. Dahil sa kasakiman ng mga kapitalista, nagkakaroon ng mga resesyon at mas malubha pang depresyon sa ekonomiya. Para mapangibabawan ang krisis at pasiglahin ang produksyon, kalakalan at konsumo, ang ginagawa ng uring kapitalista at burgis na estado ay mag-imprenta ng mas marami pang pera at maluwag na ipautang ito sa mga kapitalista at mga konsumidor. Pero nauna ang mga kapitalista sa pagpapabilis ng akumulasyon nila ng kapital. Sadyang pinatatas nila ang halaga ng ari-arian nila at iba yung nakakakuha ng tubo hindi na lamang sa produksyon, kundi mas malaki pa sa mga merkadong pinansyal para kontrahin ang krisis ng labis na produksyon at ang tendensya ng pagbagsak ng tantos ng tubo. Sa kalaunan, nauwi ang tinawag na boom sa tinawag na bust. Sumasambulat ang krisis sa tunay na ekonomiya o produksyon at sa pinansya. Binibigyan din ng mga tagapagtaguyod ng patarakarang neoliberal ng lubos na layang palengke o sa katunayan ang mga monopolyo kapitalista at pinipigilan nila ang interbensyon ng Estado liban sa napapanahon na pag-areglo sa supply ng pera at tantos ng interes. Ang minamahalaga nila ay ang pagpapalaki ng kapital sa kamay ng mga monopolyo kapitalista para daw mapalaki nila ang ekonomiya at ang empleo. Kung gayon, sabi ng mga neoliberal, dapat pababain ang pasahod, bawasan ang gastos ng gobyerno sa mga serbisyo sosyal, bawasan ang buwis ng mga kapitalista at bigyan sila ng lahat ng pagkakataon para magpalaki ng kapital at tubo sa pamamagitan ng liberalisasyon ng pamumuhunan at kalakalan, privatisasyon ng mga ari-arian ng Estado, deregulasyon at denasyonalisasyon ng mga ekonomiyang timaunlad. Naging dominante ang neoliberal na patakaran sa ekonomiya pagmula 1981 sa panahon ni Reagan sa US at ni Thatcher sa Britanya. Naging mas madalas at mas malubhang mga krisis sa ekonomiya at pinansya, pero patuloy na kumakapit ang US at mga aliado nito sa patakarang neoliberal na nagpapayaman sa ilan at nagpapahirap sa lubos na nakararami. Nasa balintunang daigdig tayo ngayon, 1% ng populasyon ang may-ari ng 50% ng kayamanan ng daigdig. Pinasisilihin ng neoliberal na patakaran ngayon ang pagsasamantala at pangapi sa mga mamamayan ng bansang imperialista sa mga tinaguriang bagong sulpot na merkado at mga bayang di-baunlad. Wala pang pagbawi sa krisis ng ekonomiya at pinansya na gumulantang sa buong daigdig noong 2008, ang pagpapalawak sa supply ng pera at pagpapautang ay dumaloy lamang sa mga merkadong pinansyal at hindi sa produksyon at empleo. Lalong nakasama sa mga konsumidor sa produksyon at empleo ang mga austerity measure na ipinapasa sa mga mamamayan ang pasanin ng krisis sa layuning pakahin ang inflasyon at paglubo ng utang na publiko. Kung pababain ang kita ng mga manggagawa, liliit ang bilang na makakabili sa kanilang produkto. Sa gayon, ang daigdig ay nasa matagalang depresyon
hindi lamang maigsiyang resesyon. Sa taong ito, may panibagong paglubha ng krisis ng global na kapitalismo. Mula pa 2014, pumutok na ang tinawag na China Bubble. Labis sa mga di mabayarang pautang sa mga lokal na gobyerno at pribadong korporasyon